pare. Dito ako nag-aaral sa atin ng grade school, high school, college. One August afternoon, nung nasa grade 7 ako, after dismissal, habang inaantay yung driver, at naglalakad ako sa main corridor, yung papuntang chapel, na naman akong iniisip nun, and I never considered the priesthood. But suddenly, I had a powerful religious experience. I felt invaded by God's presence. And I just felt very light. And I knew it was God within me. And my initial response was, yes, Lord, I will become a priest for you. Go, Balbas. No, 13 years old. Tapos, August na yun sarado na yung mga organizations. Sabi ko, so, para maghanda maging pare, pwede siguro maging altar boy muna. So, lumapit ako sa moderator ng Knights of Christ, yung Altar Server Society. Sabi ko, kahit sarado na yung recruitment, pwede ba akong sumali pa rin? So, tinanggap naman ako. So, naging Knights of Christ ako. Pero dahil nga tumutugulo ng organ, nung nalaman nilang nag-organ ako, naging organista na ako. Never ako Sayang naman. Knights of Christ ako, altar boy. Pero never ako nag-serve sa patuloy yung pag-organ. That was the first, for me, experience of the invitation to the priesthood. And then, na-follow up nung first year high school, dahil sa kantang Hindi Kita Malilimutan, na nilahok namin sa tulong ni Mr. Pagsy, English and teacher namin. So, 1A ba kayo? 1A, oo. Nako. 79 yun. Tagal. Buhay pa ba yung Timbalak Awit pang misa? Wala na. Ano yun? Oo. Buhay pa. Yearly songwriting contest. Wala last year, ngayon lang ulit. Tama, nagkaroon this year. Yearly songwriting contest. So doon ang galing yung yung nasa puso ka pa yung bahay. Doon maging payapa. Time na yun, doon kayo na-inspire maging songwriter ko. Oo, kasi yan yung mga unang nalika tapos nilak namin yung Hindi Kita Malilimutan bilang classes. So the entire class collaborated in writing the lyrics. After we came up with the lyrics in perfect rhyme and perfect meter based on Isaiah 49 verses 14 to 16. Sabi ni Mr. Pagsy, sino sa inyo ang tumutugtog ng piano o ng gitara? Apat kaming nagtaas ng kamay. Ala. Tapos sabi niya, sige, kopyahin niyo itong titik, lapatan niyo ng musika, pag-uwi niyo, pagbalik niyo kinabukasan, kakantayin niyo sa harap ng classmates niyo, tapos pipilian natin yung maging official entry natin. So pag-uwi ko, habang nag-aantay na naman ako, nito, hindi ng driver, pero ng hotdog sandwich, ng merienda. So pag-uwi mo, galing high school, lagi tayong gutom. Kain muna. So habang naantay yung merienda, tugtog-tugtog sa piano, and in 30 minutes, tapos yung kanta, Hindi Kita Malilimutan. Tapos noon, di masaya na ako kasi at least tapos na isang assignment. Next day, hinanta namin 4 yung versions namin at yun, napili yung version ko. Tapos nagulat kami nung nanalo kami ng grand prize. Well, first year lang kami noon, we sang the song very simply, no harmony, no choreography, no costume. Pero natalo namin pati mga 4th year, Pero marami pong magaganda. School-wide? Mar- School-wide Oh? Pero marami rin pong magagandang mga kanta. Oo, feeling namin na maganda yung gawa nila, Hindi namin maintindihan paano kami nanalo. Actually, feeling namin dinaya sila, Kasi hindi kami deserving. Pero nung kinanta namin yung Hindi Kita Malilimutan,